kaya ako'y nagsalita, narinig ko sa live ni Kuya Brooks na siya pa ang may ganang magdemanda at pasayaw-sayaw pa. Doon ako na-depress talaga. Si Kapron di na magdidemanda pa na kung tutuusin. Kaya Kaprom D, ayusin mo to bro. Concerned din ako sa iyo sa sitwasyon mo. Nabiruin mo dito, mga comments dito, puro sinasabi scammer ka bro. Ayusin mo bro para malinis yung pangalan mo. Ang hirap niyan. Yung pipilitin mo sa sarili mo na hindi ako scammer, hindi scammer. Pero hindi mo mapatunayan na hindi ka scammer. Patunayan. O eto, nag-comment pa si Ate Edna oh. Talagang malalaking letra pa to, talagang diin, no? Diing pagsasabi to ni Ate Edna, no? Ayan, no? Kung wala ng lote, ang pera ay dapat ibalik. Malaking halaga yon, hindi. Good morning, good morning, good morning. Ito po si Ka-Helper at dito nga po, no, subukan nating magkomento dito sa issue ng 50,000 na from Ate Malu na pinadala kay Kaprom D. Lingid po sa inyong kaalaman, si Ate Malu ay close po sa akin yan at si Kaprom D naman po ay kababayan ko, no? At walang iba-iba sa kanilang dalawa, kaya kung ano yung maririnig ko rito sa sasabihin ni Kuya Bal at sa mga base sa mga nalalaman ko, ay magko-comment rin po ako tungkol dito. Samahan niyo po ako na pakinggan ang sasabihin ni Kuya Bal dito about sa 50,000 at subukan natin magkomento. Ay pinatapik po tungkol dito kina Kaprom D at kay Ate Malo de los Santos, mga kalingap. Hindi matapos na isyo itong kina Kaprom D at kina Malo de los Santos. Kamakailan, nagkaroon ng iringan sa pagitan ni Malo de los Santos at Kaprom D sa social media. Money matters daw di umano ang dahilan. Pag-usaping salapi, madami talaga ang nagpapasilaw. Dahilan upang may mga taong magkasira at magkagulo. Sabi nga nila, ang hindi mo pag-aari, wag ang kinin. Ang hindi sa'yo, wag galawin. Ang gusot nila ng dahil sa pera ay hahantong na nga ba sa demandahan? O kaya pang resolbahan ng mabuting usapan? Yan. O tuluyan ang sasampulan si Kaprom D para ito'y magtanda at di na umulit pa. Ang buong kwento, pakinggan natin mula kay Kuya Val Santos Matubang. Mapagpalang umaga mga kalingap. Ang buong kwento po ay mapapakinggan ngayong umaga sa ating live sa Val Santos Matubang official YouTube channel. Yung pira pong ito na 50,000 pesos, ito ay para po sa lote na bibilhin ni Ate Malo. Ang lote po ay 85,000 pesos. Hindi nyo ba alam po na yung lote ay nasa 15 na housing? 100 square meter yun. 15 po yun. 100 square meter. Yung iba po mayroon na silang natanggap na official receipt from the barangay. Kasi po yung lote na yan, isang titulo lang po yan. Isang title lang. Di man yung magawa ng individual title ng matanda. Kasi matanda na po yung may-ari. So ang ginagawa ng matanda, pagka bayad ka na po doon sa 85,000 pesos, ang ginagawa po niya mula sa barangay po. At ang witness po ay si Kapitan. Notaryo po yan, patunay na bayad mo na yung lot. Yung kay Kaprom D po mga kalingap, itong kwento niyan, baka di nyo alam. Ngayong umaga, ikikwento ko sa inyo. Kung maniwala kayo, bahala kayo. Kung ayaw maniwala, nasa inyo mo po yan. Walang sapilitan dito. Yung maniwala sa kwento ko, nasa inyo po yan. Ako po, wala ko ditong mga yung pinapaboran. Hindi ako bias. Ako po ay balance tayo, walang kakampihan, both side. Kung ano yung tama, yun ang pong sasabihin ko dito, mga kalingap. Yung pira po na yon ay naibigay na po ni Kaprom D doon sa matanda. 50,000 pesos. Ibig sabihin po, may kulang pang 35,000 yung lote. Kasi 85 yun ay, 85,000 po yung lote. Ang naibigay po ni Ate Malo ay 50,000. Ngayon, ang sabi ni Ate Malo, nasaan yung resibo doon sa 50,000 pesos? At nasaan yung lote? Ang ginawa ni Kaprom D ay nag-TikTok. Kala ko sasabi Kuya ba, nag-TikTok.
Anyway, oo nga, imposibleng walang resibo yan, di ba? Pagka bumili ka, lalo na lupa yan, mayroong resibo yan. At kung tayo, madalas nang bumili ng lupa, malamang hindi lang resibo ang hingin natin. Kailangan mayroong notaryo pa ng di ba, attorney. O sa barangay pa tayo dapat mag-abutan ng pera para sigurado, di ba? Alam ko lahat ganun. Walang tao na bibili na tanga. Walang taong tanga na bibili. Once na bumili ka, alam kong sisiguraduhin mong may resibo, may witness. Kalokohan, pag bumili ka, walang resibo, walang witness. Imposible po yun, Yun naman po ay sa aking pagkakaalam ho, na dapat ganun talaga. Ewan ko lang kay Kaprom D kung ganun ang ginawa. Nakita sa TikTok yung lote po. Ito yung lote. Pero wala doon nakapangalan na ito lote ni Ate Malo. Kasi nga po, hindi pa man bayad ng full payment, wala pa bang kasi wala pa ng 35,000 pesos. Ang nangyari po doon, inisyuhan po si Kaprom D ng unofficial receipt. Unofficial receipt? Yung resibong nabibili dyan sa Hong Kong trading. Nabibili sa kanto, ganun. Okay, at least may resibo. At syempre, hindi pwedeng walang witness yan. Marami ritong ganun, unofficial receipt. Ibinigay sa kanya nung matanda. Patunay na nagbigay siya ng 50,000 pesos. Unofficial. Okay. Ang usapan po dito, kapag nabuo na yung 85,000 pesos, saka lang bibigay po ang matanda ng official from the barangay. May pirma si Kapitan as witness po. Patunay na yung lote po ay full payment na. Okay, at least may resibo. Ang binigay ni Kaprom D ay 50,000 pesos. Mga kalingap. Okay. Ang resibo ay unofficial receipt. Kaso po ang problema, mga kalingap, yung resibong ito ay nawala ni Kaprom D, hindi mahanap-hanap. Nasaan yung resibo kung itinago ko sa wallet ko? Nako, nawala na naman? Bakit? Ang lalaking, ito lang napansin ko, hindi naman sa kay Kaprom D. Nung una, may issue ulit si Kaprom D sa 100 ba yun? Parang natalakay na naman yan dati. Now, yung 100, nawala rin. Ang lalaking pera niyan, nawawala ni Kaprom D. Ngayon yung resibo nawala. Kasi kung ang resibo na yan, pag nasa yun na, sisiguraduhin mo hindi mawawala yan eh. Sisiguraduhin pipicturan mo yan. Dahil pera, dahil malaking halaga yan, dahil alam mong ito ay katunayan na binili mo yung lupa na to, para pag nagreklamo yung binilhan mo ng lupa, nagsinungaling, ay may prueba ka. Kaya doble-doble ingat ka sa pagtago na resibo, May picture ka na, may witness ka pa. So, ang laking halaga yan, imposibleng walang ganon na nangyari kay Kaprom D. Nawala niya ulit. What? Pagka ganyan, parang alam mo yon, may something Naniniwala tayo kay Kaprom D na nawala niya, pero may pero kasi. Yung paniniwala natin ay pwedeng mabahiran ng pagdududa. Dahil yung noon na 100,000, nawala niya ulit. Ngayon, resibo naman ang nawala. So, talagang lahat tayo, mapapaisip na, totoo ba lahat tong sinasabi ni Kaprom D? Doon na lang tayo magbe-base, Ikaw ba mag-live ka? Ay, sa ating mga kalingap, kay Ate Malo, yung lote, nabili ko na po, wala pa ng 35,000, may resibo dito, kaso nawala yung resibo. Hindi ka paniniwalaan. Walang naniniwala sa'yo. Kasi, wala talaga. Resibo, winala mo. Walang naniniwala kay Kaprom D pag yun ang live niya. Mga kalingap, kabili kami ng lote, para kay Malo de los Santos. 50,000 yung unang bigay po niya doon sa matanda. Una 20, tapos 30. So, walang pa siya ng 35,000 pesos. Kaso po yung resibo na wala ako ay. Walang maniniwala sa'yo. Ang hirap niyan sa sitwasyon ni Kaprom D, Ito lang masasabi ko kay Kaprom D, Kaprom D, bro, kababayan kita. Ako ay nalulungkot para sa sayo, Ako, pwede ako maniwala sa'yo na totoo yung sinasabi mo. Pwede rin akong maglagay ng duda, Pero dahil kababayan kita, ito, hindi ako nagiging bias dito, kaya hindi ako nagpapanig kay Ate Malo, hindi ako nagpapanig sa'yo, bro Kaprom D. Pero, dito lang tayo magbe-base sa issue, Kung sakali mang nawala mo
yung resibo, andun na tayo, no? Paniniwalaan kita sa part na yun. Ganun pa man, kasalanan mo ang nangyari na winala mo yung resibo. Lahat ng part na pag si Ate Malu naghabla, kung halimbawa si Ate Malu, hahabulin niya yung 50,000 at hahanap siya ng lawyer, investigador, hahabulin niya yung 50,000. Kasi hindi biro yung 50,000 eh. Kumbaga, hindi naman kalaki ang halaga yan. Pero, ang pinag-uusapan na dito, yung dignidad ng isang tao. Gaano ba ka-reliable ang taong ito? Ito ba ay tao talagang mapagkatiwalaan o hindi? So, doon papasok ngayon yung pag-iimbestiga. Kung totoo lahat yung nangyayari. Ngayon, kayang gawin ni Ate Malu yan, Ka-Prom D, na magpapa-imbestiga yan kung talagang gugustuhin niya. Dahil para makita na kung ano talaga yung nangyayari. Kasi, ito lang sa pagiging concern na rin sa mga kapwa ko OFW na ang hirap natin magtrabaho sa ibang bansa. Tapos, kung ano man yung mga deal natin sa mga kakilala natin sa Pinas, kung ikaw in-scam mo yung OFW, parang wala ka bang konsensya? Hindi mo ba iniisip na ang hirap hanapin yung pera? Tapos, ganun na lang yung gagawin mo. So, doon pumapasok ngayon yung hindi ka katiwa-tiwala kung ganyan ang gagawin mo. Ngayon, Ka-Prom D, kung halimbawa ako sa sitwasyon mo na nawala ko yung resibo at gusto kong linisin yung pangalan ko, papatunayan ko sa publiko, dahil andito tayo kilala na tayo ng mga tao dito sa social media, nakakahiya naman na ang pangalan mo ay ang laki ng dungis. Sobrang nakakahiya yan. Kung ako hiyang-hiya ako sa ganyan na madudungisan yung pangalan ko dahil lang sa 50,000, dahil lang sa 100,000. Kumbaga, yung dangal mo ang nakasalalay dito, hindi sa pera eh. Di po ba? Ngayon kung ako yung nasa sitwasyon ni Ka-Prom D, na totoo na nawala ko yung resibo, ang gagawin ko ngayon, dahil kasalanan ko nawala ko, hindi ko pinicturan, hindi ko sinave, kasalanan ko yun eh. Ang gagawin ko ngayon, papakita ko sa publiko, babayaran ko yan paunti-unti, kung ano yung kaya kong ibayaran. At least, andun yung sinseridad mo na pagbayad. Pinapakita mo na totoo ka na nawala mo yung resibo. Ngayon, para mapatunayan mo na totoo ka, kahit unti-unti lang ba, kahit 100 pesos a month, ipakita mo lang na sincero kang nagbabayad sa nagawa mong pagkakamali. Dahil kasalanan mo na nawala mo yung resibo. Yun po yung opinion ko lang. Tingin nyo, tama ba yung sinasabi ko? Hayop ka talaga! Baka yung bashing, grabe ang bashing mo yan. Ngayon, anong nangyari? Itong mga reactor, nagpaparabanat kay Ka-Prom D. Kasi yung voice record na usap nila kay Ate Malo, gumawa ng paraan si Ka-Prom D ay, di ako makapunta sa kubo ni Kalingap Awi. Bawal magpunta doon ay, bawal magpunta. Di ako makapunta doon. Inilabas ni Ruel of Malalag yung kanilang conversation through voice record. At sinabi ni Ruel doon na hindi man bawal dito. Walang bawal na pumunta sa kubo, kahit sino pwede pumunta dito. So, ang sinabi niya, walang bawal dito. Lahat pwedeng mag-vlog sa kubo. Which is na yung voice record ni Ka-Prom D ay sumasalungat doon sa ganung usapan. At yung mga reactor po, gumawa ng reaction video tungkol dyan. Lumalabas tuloy na si Ka-Prom D po ay mayroong ginawang malaking kasalanan. Yun po ang nangyari, mga kalingap. Ngayon, dahil may alam si Ka-Prom D po sa batas, nagsampa ng kaso. Ayan ang dami nagko-comment dito sa nangyayari galawang scammer si Ka-Prom D. Nabisto na sa team ni Ruel. Lumipat na naman kay Brooks. Alam mo Ka-Prom D, linisin mo yung pangalan mo bro. Totoo lang. Ang hirap nyong ganyan yung sasabihin mo sa sarili mo, kilala ko ang sarili ko, hindi ako scammer. Patunayan mo bro, para malinis yung pangalan mo. Kasi mahirap yan bro yung nasa social media ka, tapos gagawa ka ng mga vlog, tapos lahat ng tao sasabi scammer ka. Bro, ang hirap niyan. Linisin mo yung pangalan mo bro. Kasi may pangalan ka na dito sa social media bro, patunayan mo sa kanila na hindi ka scammer bro. Pwede mong gawin yung sinabi ko na kahit 100 yan buwan-buwan, at least pinapakita mong nagbibigay ka 100 buwan-buwan, matapos mo lang yung 50,000 na yan. Dahil ang pagkakaalam ko dyan talaga, sa pagkakabanggit ni Ate Malu sa akin, kung di ako nagkakamali, ay inangkin mo na yung lupa, parang ibinigay mo na sa kapatid, parang ganun ba? Tapos kaya ibabalik mo yung pera kay Ate Malu, parang ganun yung pagkakaintindi ko, di ko alam kung tama o mali. Pero parang ganun yung naintindihan ko.
Yeah, ang ganito yun, na 'di ba sabi ko noon dapat yung lupa na yon ang halaga ay 85,000, 100 square meter. Ngayon, nung sinabi ko na kay Kapronde, sige Kapronde, kukunin ko yung 100 square meter, babayaran ko na lang na ano ng 35,000 para makuha ko na nga yung ano. Ang sabi naman niya sa akin, hindi na niya daw i-ano dahil yung kapatid niya na ang kukuha at niya na lang yung 50,000 dahil mag-ano sila, yung magbababuyan. Di nag-umasa naman ako, sige sabi ko, ibalik mo na lang. Sabi niya, katapusan ng May hanggang nag-June sa birthday niya, tapos na naman na hindi na niya binabasa yung mga send ko sa kanya, tapos nung kinoment ko sa kanya doon sa kanyang vlog na sa live niya na Kaprondi, sabi ko gano'n, kumusta na? Ayun, nag-reply siya sa akin na sabi niya, August 5. Nagdumating na yung August 5, wala na naman. Kaya ibinigay niya yan na voice recording niya sa akin. Na Timalo, ipadadala ko na lang sa iyo para alam hindi tayo magkamali. Ipadadala ko sa iyo yung voice recording dahil doon ako na nagalit na bakit niya ako pinaikot-ikot, bakit niya ako pangako, doon na ako nalito na dahil alam ko ang isang tao once na paulit-ulit nangako ka, ibig sabihin hindi kanya babayaran yan. Na inuulit-ulit pangangako-ngako ka lang dahil marami nang nagsabi sa akin na gano'n na nga na yung ginawa niya tungkol sa ganyan. Eh di ako, baliwala yun. Ang pinakikialaman ko lang yung kinukuha ko, yung pera ko na sabi niyang ibabalik niyang 50,000. Ay hindi naman yan gano'n. Hanggang sa nagkagulo na nga dahil nga dito sa ginawa niya ng voice record na sinabi niya na hindi niya daw alam kung saan niya ipadadala yung pera dahil bawal na daw pumunta sa Kubo. Kung tutusin, ang lapit ng bahay niya sa Kubo nila Kuya Awi. Ang pinagbabawal lang naman ni Kuya Awi doon, nung wala sila na hindi ka pwedeng mag-vlog yan dahil walang tao. Diba? Per privacy. Yun. Ngayon, nakita ko yun na nagpunta si Kuya Awi kila Kuya Brooke. Napanood ko na nag-aaway na yung dalawa. Na si Kuya Brooks, tinatapat yung camera kay Kuya Awi. Parang natabig ni Kuya Awi na wag mo ikang itutok yan na camera sa mukha ko. Wag mo ikang iba-vlog. Mag-uusap tayo. Ay, ito naman si Kuya Brooks kasi tinutok di ba? Sinabi nga dala sa ospital. Doon ako nag-worried na nagkakagulo sila na tama naman yung sinabi ni Kaprondi dito sa voice niya na pinagbabawal na pumunta kaya hindi madala yung pera. Pinadala ko kay Ruel. Para pa ako sakali, yan ang solusyon na hindi na magkagulo dahil sila nagkakagulo. Ngayon, ito naman, nag-ask naman si Ruel kung pwede niyang sige, iparinig mo. Dahil iyan talaga ang katotohanan. Pero pinarinig niya na without na name kung sino yun. Basta pinarinig niya lang. Inamin naman niya ni Kapronde na sa kanya yan. Kaya lang, mga iba-iba ng kwento. Hindi naman ganun ang kwento talaga. Kaya, nagsalita na ako para yung totoong pangyayari. Nagsalita ko at narinig ko rin, kaya ako'y nagsalita, narinig ko sa live ni Kuya Brooks na siya pa ang may ganang magdemanda at pasayaw-sayaw pa. Doon ako na-depress talaga. Sinamahan nila si Kapron, di na magdidemanda pa. Na kung tutuusin, maliit na bagay na, Timalo talaga, walang-wala talaga ako. Kahit pitpitin mo man ang bayad ko, walang-wala. Maiintindihan ko naman kahit, pero hindi naman ako ganun kasamang tao. Wag lang niya yung paglaruan yung damdamin ko. Kaya lang siguro nga, tensyon niya nang talagang gawin din ng ganun para kung magkaguluman, libre na. Ay, hindi naman po pwede. Diba? At alam niyo po ba na si Ate Malu ay nagkukwento sa akin na nakaka-depress yung nangyayari. Totoo yan, madidepress ka talaga lalo na sa ganyan. Kinikwento rin ni Ate Malu na yung iba pa, yung mga sponsor na konektado kay Kaprom din na nagkakaroon ng problema ay mga nandidepress po. Kasi nakaka-depress naman po talaga yan, lalo na kung mahina ang loob mo. Hindi biro ang pera na pinapadala sa inyo. Sana po na kayo na pinagkakatiwalaan dyan, sana po isipin nyo rin po yung mga nagpapadala na nakaka-depress po yan pagka niloko nyo sila. Ate Malu,
Nasabi niya na lang sa akin, alam mo, sinabi ko na lang na ibibigay ko kay Kaprom D na lang. Kasi ayaw ko nang matuluyan akong ma-depress. Ayaw ko nang isipin. Kaya niya nabanggit yon na Kaprom D, sa'yo na yan. Para ma-release niya na lang yung sama ng loob niya, yung depression niya, para hindi siya mabaliw. Kasi mahirap po depression, alam niyo naman po, maraming nagpapakamatay. Hindi po ba? Kaya Kaprom D, ayusin mo to bro. Concerned din ako sa iyo sa sitwasyon mo. Nabiruin mo dito, mga comments dito, puro sinasabi scammer ka bro. Ayusin mo bro para malinis yung pangalan mo. Ano, ang hirap niyan. Yung pipilitin mo sa sarili mo na hindi ako scammer, hindi ako scammer. Pero hindi mo mapatunayan na hindi ka scammer. Patunayan mo bro para yung dignidad ba? Yung pera, anlit lang kaya mong kitain niya sa YouTube bro. Tsaka alam ko abroad din yung asawa mo na pwede yung pagtulungan, no? Kahit malit lang na halaga, mapatunayan mo lang sa kanila na hindi ka scammer bro. Nakakalungkot isipin na puro scammer na lang nababasa ko rito na si Kaprom D scammer. Bro, ayusin mo to bro, no? Nag-text sa akin yung aking CCTV sa Barangay Dugungan at yung matanda po, namatay ngayon lang. Ha? Sabi sa... Namatay na yung ano? Matandang ano? Pinagbaya, patay. Wala na. Paano na masusolve to? Kaya siguro sabi ni Ate Malu, sa sobrang depressed niya, no? Sabi niya, sa'yo na lang yan. Kahit ang sama ng loob ni Ate Malu, no? Ay. Yung matanda namatay ngayon lang. Pag live mo. Pag live ni Kuya Bal, namatay. Pero alam niyo, ito kasi si Kuya Bal, di natin alam kung totoo o hindi, no? Kasi joker to si Kuya Bal. Kaya sabi nga niya sa umpisa pa lang, maniwala kayo hindi, basta sasabihin ko yung nalalaman. Ano yung perang 50 mil? Wala na yon. Namatay na po yung matanda. Ngayon lang po mga kaibigan, no? Namatay po ngayon pag live ko. Atake sa puso. Ay, gusto na tawagan ko yung tao. Ay. Yung maniwala. Oh, patay na Kuya Bal, tatawagan mo pa. Tawagan ko nga yung ngayon lang po nangyari. Tatawagan ni Kuya Bal. Malay mo mag-response, no? Ay, buhay pa pala, no? Yung ating contact po. Sir! Wala na. Namatay na yung matanda. Kuya Bal, nagre-ring pa. Sumagot na ba Kuya Bal? Nagre-ring pa eh. Multo na yan Kuya Bal, multo. Namatay na yung matanda. Ayan o. Ano yung 50 mil? Ni Ate Malo. Wala na daw po yung 50 mil ni Ate Malo. Wala na yung 50 mil ni Ate Malo po. Ring ng ring Kuya Bal eh. Tumali na ito mga kalingap. Sayang 50 mil na. Oy sir! Namatay na yung matanda, namatay na po. Ay asawa. Patay na yung asawa. Ay asawa. Namatay. Wala dito si Mick. Ay Jesus, ginoo ko sa may taon to ay. Wala na daw po. Narong sinugod ako. Ang bihira yan. Wrong number pala ito. Tawagan di Kuya Bal. Kuya Bal talaga patawa to eh. Narungsin ako kalingap. Gusto mong maniwala tag-1 million pustahan tayo. Pustahan pa. Namatay po. Nagpusta pa si Kuya Bal. Yung matanda po nung ako'y nag-live at yung pera ni Ate Malo ay wala na. Wala na. Hindi na Mas na. Ibig sabihin po, tapos na ang isyo. Wala na. Patay na yung matanda. Ano makukuha yung lupa saka? Kawawa ng Ate Malu. Kawawa yung mga sabihin ba nating biktima? Kawawa yung mga na-involved yun. Hindi naman natin pwede masabing biktima kasi nagre-response naman si Kaprom din. Nasabi niya ganito. So may rason si Kaprom din. Mayroon siyang paninindigan na sinasabi. Ano? Kaya pero ang sa akin lang, ayusin mo na lang Kaprom di para malinis na yung pangalan mo kasi hindi biro tong ganito Kaprom di, lalo na kilala ka ng lahat na isang social media person, no? Kaya sana maayos to. Maliwanag na po. Maliwanag na raw. Sabi ni si Perez. Kuya Bal, mga nanonood naliwanagan na sa mo, yung explanation. Tapos ang usapan Kuya Bal, wala na. Ligtas na si Kaprom D. Naliwanagan na. Maliwanag na raw po lahat. Clear. So yung pera, wag mo nang hanapin.
At yung lote, bakit? Patay na yung matanda. O eto, nag-comment pa si Ate Edna, oh. O yan, si Ate Edna nag-comment na din. Di na rin makatiis, no? Sabi rito ni Ate Edna, oh, kung wala na ang lote, ang pera ay dapat ibalik. O yan, no? Ang linaw, oh. Talagang malalaking letra pa to, talagang diin, no? Diing pagsasabi to ni Ate Edna, no? Talagang, ayan, no? Kung wala ng lote, ang pera ay dapat ibalik. Malaking halaga yon, hindi pinupulot ang pera. Ayan nga po, no? Hindi pinupulot ang pera. At ang laking bagay nga po naman talaga, yung 50K. Ano, hindi ho biro yan. At pati si Ate Edna ay napapakomment na din about dito sa halaga ng pera na to. Na sana, ka-from D, no? Pinag-uusapan ka lagi na scammer ka, ganito ka. Naniniwala ako na maayos mo to. Wag mo tong ipagbaliwala na ganyan ang tingin nila sa'yo. Ipakita mo na totoo lahat ng sinasabi mo. Maging sincero ka. Kung nawala mo, kasalanan mo yun. Wala tayong magagawa doon, kasalanan mo. Dapat mong bayaran. Ano? Mahirap yung may ganitong issue sa pangalan, ano? Nakakaya, bro, kung hindi mo to ayusin. Ayusin mo sana, bro, no? Ayun lang naman. Itong issue na to sana matapos na. Huwag mo namang walang bahala na yung 50K ay babaliwalain mo na. Sana maging concern ka rin sa mga nagpapadala sa'yo at nagkaroon ka ng problema. Isipin mo rin sila, bro, no? Yun lang. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawa pagsuporta sa channel na to. God bless everyone. See you later.